Hi everyone! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dumiretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Nagsalita na naman po at ang tatlong bugok na ito na nandito po sa Kamara de Representante ang number one po na mga kalaban ng estado ng gobyerno, ang mga taong hindi nagpapakilala kung ano po ang kanilang pinamumunuan at pong organisasyon ang kanilang kinabibilangan. Meron po mga nagsasabi at sinasabi po ng maraming Pilipino at hindi lang po ng mga Pilipino at ng mga kalaban po nila sa politika, lalong-lalo na po ang mga nagmamatsyag po sa mga galawin po ito. Ito po ay kinabibilangan daw po. Ito si Raul Manuel Alimbrosas at ito pong si Franz Castro na ayaw po nilang nareredtag dahil po nung panahon po ni Dr. Loren Badoy na may pamagat po na Pilipinas nating mahal ay Pilipinas nating mahal yung nakapagpatuloy po ay palagi po nilang binabanatan itong mga ito hanggang sa napadapa po nila ang marami po sa mga kababayan natin na kinabibilangan po ng CPP, NPA, NDF. Alam naman po natin na marami pong sumurrender at nagbalik loob sa pamahalaan. Ito pong mga ito na sinasabing nagpupondo at nandyan pa rin po hanggang ngayon na namumuhay at namamayagpag po. Sa sinasabi na nagre-recruit, ito pong si Raul Manuel na napapabalita at ito pong si Franz Castro naman na nahuli pong nahunguha ng bata sa Talaingod mga kapatid, kaya po siya nagkaroon ng kaso. At ngayon po ay binakbakan na naman po nila si Vice President Sara Duterte at tinawag po nila na desperadong hakbang daw po ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte upang pigilan po ang impeachment trial na gagawin kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula na naman pong mamayagpag at nagsimula na namang mag-ingay ang mga ito. Alam naman natin na si Arlene Brosas, Raul Manuel at lalong-lalo na si Franz Castro. Ito po ay number one na mga galit na galit sa Duterte. Alam po natin yan. Kung baga alam naman natin na kung ikaw ay nasa maayos na landas, hindi mo dapat katakutan ang mga Duterte. Dahil natatamaan po ang kanilang grupo nung panahon po na maupo si dating Pangulo Rodrigo Duterte, ay unti-unti pong nabawasan ang kalaban ng estado ng gobyerno hanggang sa dumapa nga po ito. Sila po ayaw po ng grupong ito. Ayaw po ng grupo ng mga makakaliwa na sila po ay nare-red tag. Diyan po sila unang-unang pumapalag kapag sila po ay nare-red tag at napapaulanan ng mura, mga kapatid. Alam na alam po natin yan. Basahin po natin ang kanilang mga naging pahayag ngayong araw, mga kapatid. Makabayan sa petisyon ng Duterte Camp versus impeachment, desperate. We the Makabayan bloc in Congress strongly condemn the desperate legal maneuvers of Vice President Sara Duterte Camp to be obstruct the justice and evade accountability through their recent petition to the Supreme Court seeking to have the impeachment proceeding. Pahayag po ng Makabayan Bloc. Sila po yan, si Arlene Brosas, Raul Manuel, at ito pong si Franz Castro. Tinawag na mga mambabatas ng Makabayan Bloc sa Kamara na isang desperadong pagtatangkang ang petisyon na inihain sa Korte Suprema upang pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itinuring ni ACT Teachers Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas at Kabataan Representative Raul Manuel na isang last-ditch effort to escape scrutiny ang petisyon laban sa impeachment kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President na dating pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. This is nothing but a last
last-ditch effort to escape scrutiny over the millions of confidential funds that were questionable spent under her watch. If they are not holding anything, we don't that want to show up. Tanong ng mambabatas, no? Ayan po ang sinasabi natin dito, mga kapatid, no? Talagang alam naman natin na ang mga makabayan black, ito po ay galit na galit po sa pamilyang Duterte. Hindi lang po sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na po sa mga kaalyado po ng Duterte. Kay Senator Bato de la Rosa, number 1 po nilang kaaway ito, no? Dahil nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay palagi pong nababanatan itong mga makakaliwang grupo, no? Balagi pong pinauulanan ng mura ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At marami po sa mga grupo nila ang sumurender po sa pamahalaan dahil po sa pagbabantay po ng NTL-FCAC na hanggang ngayon ay namumuno pa rin. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin. Pero hindi katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte na talagang ang NTL-CAC ay buhay na buhay at napondohan at maraming natutukan at maraming mga barangay ang napagtuunan ng pansin, lalong-lalo na yung mga liblib na barangay, upang ang mga surrenderies po na itong mga makakaliwang grupo ay unti-unti pong nabawasan hanggang marami pong lugar sa Pilipinas ang naging free po sa lugar ng mga NPA. Nabawasan po at unti-unti pong luminis ang kanilang lungsod hanggang naging free na po sila sa insurhensya na hanggang ngayon po ay napapakinabangan ng maraming Pilipino. Kaya po, bakit po patuloy po nilang binabakbakan ang pamilyang Duterte? Dahil once po na mapigilan po nila ang paglaban ng mga Duterte ay patuloy po silang mamamayagpag at makapagre-recruit at dadami na naman ang mga kalaban ng gobyerno. Na dati po ay ilan na lang ang mga namumuno at ilan na lang po ang nabubuhay na hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Hindi po natin alam kung ilan na lang po ang datos na natitira po sa mga kalaban po ng gobyerno. Hanggang ngayon wala tayong alam na eksaktong bilang na kung ilan pa po ba ang NPA at ang mga guerrilla fronts na nabubuhay pa rin po hanggang ngayon at nag-i-exist. Isama mo na si Raul Manuel, isama mo na si Arlene Brosas, isama mo na si Franz Castro, na sila po ang nagpapatunay at napatunayan po ng maraming mga nagtatrabaho sa gobyerno, lalong-lalo na ng NTF-ELCAC, na ang mga grupong itong mga makabayan black ang isa po sa nagre-recruit upang madala ang mga kabataan sa bundok at mapaghawak ng armas at magalit po ng tuluyan sa gobyerno. Ganyan po ang gustong gawin. Ang gusto po kasi ni na Franz Castro ay mamayagpag po sila, no? Sa kanilang maitim na balak na akala nila ay mapagtatagumpayan nila. Kaya dapat ito talaga, no, magkaroon po ng isip ang maraming Pilipino, no? At sana yung mga tumututol po, no, at masyado pong napaghahalataan na gustong mapatalsik si Vice President Sara Duterte at ngayon nga napapabalita, no, na naghahanda na po ang venue, hinahanda na po ang venue kung saan gagawin ang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Na inaabangan ng maraming Pilipino at naghahanda rin po ang maraming Pilipino sa magiging hakbang at gagawing aksyon ng Marcos administration laban sa pag-uusig at panggigipit kay Vice President Sara Duterte. Alam natin na hindi papayag ang maraming Pilipino na mga nagmamahal po sa mga Duterte. Pipigilan at magkakaroon ng milagro sa mga darating na panahon upang ang masasamang balak na pag-atake po laban sa pamilyang Duterte ay mawakasan. Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo? I-komento mo po dyan sa ating YouTube channel.
at babasahin natin isa-isa yan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood dito po sa Politika Artista PH mga kapatid. Bye po!